Suki, it's another Go Negosyo Day. At syempre, ito naman po ang 30 minutong kwentuhan negosyo. Ako po si Lapa Numer at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay ang hirapan. Madidiscover natin ngayong araw sa Out of the Box ang kakaibang kape ng Chico de Cafe mula sa Davao at matitikman din natin ang matamis na kwento ng De Ocampos, Bizcocho and Barquillos ng Iloilo. Siyempre, di tayo paiiwan sa pagdalo ng mga Go Negosyo events. Aalamin din natin kung ano nga ba ang produkto sa MBA. Ang kape ay parte na ng ating kultura. At siyempre, ang iba sa atin, gusto iba-iba mga lasa. Gusto matapang, iba matamis. Pero yung tampok nating kape dito sa ating Out of the Box, baka kakaiba ito. Durian Coffee. Yan po ay ikikwento sa atin ni Mr. Abraham Rojas ng Chico de Cafe. Dito sa ating... Chico de Cafe was formed or established and was inaugurated last February 28, 2009. Our first store is in Davao City, along Rojas. It's near Ateneo de Davao. It was formed because I cannot find really the exact taste of coffee that I want. Coffee shops or the business on coffee, because it's growing 7%. According to study, it's growing 7% per annum. Chico de Cafe makes its coffee with passion. Talagang my passion with coffee was handed down to my baristas. I personally train my barista so that my trade secret will be yung bang makuha rin ng iba na ma-taste din ng iba. So if you go to other coffee shops, you can compare the difference. And beside, we have our signature coffees such as yung aming Dorian coffee, and our one and only, and you can only find in our coffee shop, the coffee halo-halo. We also offer the civet coffee coming from Davao. It's the musang coffee. And other drinks which I concocted na you can only find in Chico de Cafe. The difference with our Dorian coffee from other Dorian coffee from Davao is that we make our own durian jam and ihahalo sa coffee. And after you taste our Dorian coffee, mafe-feel mo yung strand ng coffee ng durian. My wife is my katuwang, and of course the one who is really handling the day-to-day activities in Davao City is my brother. Those who are interested on getting franchise with the Chico de Cafe, first you can go to our website at www.kikodecafe.ph or visit our Facebook. We have also the Chico de Cafe PH, and also Twitter. We have also a Twitter account, Chico de Cafe PH, and you can contact also 0917-883-0988. Since the market is flooded with so many coffee shops, so yun ang pinaka most challenging na gusto kong gawin. The competition in the coffee industry is very, huge and very stiff. But yun ang sinabi ko, I have to make my own name, I have to make my own brand, especially now that yung nga, maraming pumapasok na internationally known coffee shops. So that's the best challenge that I could be known also in the whole Philippines. One of my vision is that aside from to be known in the Philippines, that also it will be known internationally. By the year 2020 or 2025, so with the help of our franchise guru, we could siguro reach 100 or 150 branches nationwide and international. Well, it helps me build my own confidence. It builds yung bang passion to excel. Aside from the work or the jobs that I yung na-i-offer ko sa community, is that we have also yung bang support with the Eagle Foundation of the Philippines.
We have parang kami ang sponsor, one of the sponsor of the Philippine Eagle Foundation in Davao City. Kailangan lang ng perseverance. Siyempre, haluan mo ng passion to excel. And magiging masigasig ka para sa paglago ng iyong negosyo. At okay, dyan lang kayo. Magbabalik pa ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan. Hello mga suki! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating gratefulness dito sa Go Negosyo. Dahil padami na ng padami sa ating mga kababayan at mga iba pang institution who share the same vision as us. Let's go po at puntahan na natin ang mga proyekto na talaga namang nakakatulong sa iba pa nating mga kababayan at mga ka-Go Negosyo. PLDT SME Bossing Awards. Ask any entrepreneur, and they will almost always tell you the same thing: sipag at tiyaga. In the end, lahat tayo makakatikim ng swerte. Ang tanong, ano ang gagawin mo kapag ikaw na ang sinuwerte? You must be ready to seize the opportunity and make the most of your life. And think about it. Isn't it funny how those who work the hardest seem to always be the luckiest one? Think about it. So, my dear friends, may your work continue to inspire new generations of businessmen and entrepreneurs who can build our nation's future. Mga suki, NBA is up next! Nako, kailangan nyo mag-stick dyan lang kayo. Dito pa rin po sa Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan.
ako ng pwedeng idagdag na produkto dito sa aking tindahan. Pero ang dami-dami ko naiisip, hindi lang ako makadecide. Di bali na nga, eto na, dahil tutulungan tayo ng ating angelpreneur na si Mr. Riowel Vertusio dito sa ating Business Advice. Ang sentro talaga ng isang negosyo ay produkto. At pag sinabing produkto, kung ano ang pinagkakakitaan mo, yun ang produkto mo. Whether it is a product na nahahawakan, serbisyo na binibigay mo para sa mga tao o mga ideya na binabahagi mo sa iyong kliyente. Ang makabagong konsepto ng produkto ngayon o yung definition ng produkto sa ngayon ay ang produkto ay isang solusyon sa problema ng isang natatanging grupo ng tao. Ang unang-unang dimension o elemento nun ay problema. Ang negosyo para lumago at lumaki ngayon, kailangan may tinutumbok na o pinupuntirya na problema na gusto niyang bigyan ng solusyon. Dapat ang pagnenegosyo ngayon, ang definition mo sa customer mo, hindi ka nagnenegosyo at hindi ka nagbebenta ng iyong produkto sa lahat ng tao. Kailangan kinikilala mo kung anong klaseng mga tao ang gusto mong bentahan. Kasi pare-pareho lang, di ba? Kahit presyo, pare-pareho. Kailangan may differentiation ka. Anong ibig sabihin ng differentiation? Kailangan yung sari-sari store mo may kakaiba, pero yung kaibahan niya kailangan importante sa customer. Example, etong sari-sari na store na ito, yung tindahan ay maasikaso, yung tindera ay mabait at maasikaso. Importante sa customer yun. Kahit mas mahal ang benta mo. Pag ikaw mabait ang tindera, maasikaso ang tindera, sa'yo pupunta ang customer at hindi doon sa iba. Ang entrepreneur, pag nakakita ng problema, nakikita niya negosyo, pera. Okay? Mas maraming tao may problema na gano'n. Mas maganda dahil mas malaki ang demand. Para maging negosyo yung problema na yun, ang entrepreneur ay nag-o-offer ng solusyon. Ang totoong definition ng maganda at malagong negosyo, ang customer mo ay suki. Nagiging suki. At dumadami ang mga suki mo. Okay? Kung ikaw ay nakabenta ng produkto sa isang customer, dahil ikaw nangako, for example, na produkto mo pansit, sabi mo, bilhin mo ang pansit ko at wag yung pansit ng iba kasi ang pansit ko ang pinakamasarap sa lahat ng mga pansit dito sa lugar na to. May naniwala sa iyo na isang customer, bumili, tumikim. Okay? Hindi ka masarap. Hindi masarap yung pansit. Okay? Ang Pilipino na customer hindi naman magrereklamo yan. Hindi na lang bibili uli. Kapag ang pananaw mo bilang isang negosyante, yung produkto mo ay solusyon sa problema, may karapatan kang ibenta yon ng kahit mataas ang presyo. At kahit mataas ang presyo, hindi siya mahal, nagiging sulit. So, ang una mong dapat isipin, ano ba yung hilig ko? Ano ba yung type ko? Ano ba yung pag ginagawa ko, talagang gustong-gusto kong gawin? At yun ang pagsisimulan mo kung paano mo gagawing magandang produkto yon. Pag naisip mo na yon, saka ka ngayon mag-iisip ng paraan kung paano i-differentiate yung produkto mo. So, it's a two-step process actually. The first step is kilalanin mo sarili mo, ano yung hilig mo, pero hindi pa rin negosyo yun. Magiging negosyo yun kapag nasagot mo yung tanong na bakit naman sa iyo bibili ang tao at hindi sa iba. Ang pinaka-importante sa pagnenegosyo, ang customer mo, every time na kailangan niya yung produkto mo, ikaw ang pinipili. Yun ang suki. At doon lumalago at lumalaki ang isang negosyo. Ang sagot sa tanong naman na bakit ikaw ang pipiliin at hindi yung iba, kailangan may kakaiba doon sa iyong produkto. Hindi pwede na pareho lang yung ino-offer mo sa produkto compared doon sa kalaban mo o sa competitor mo. Kailangan pag-aralan mo yung kalaban mo, ano ang halaga ng kanyang produkto, ano ang kaibahan niya. Kailangan pag-aralan mo rin yung iyong customer. Ano yung mga hinahanap pa nila na hindi nakikita doon sa ibang mga nagnenegosyo ng parehong produkto.
kailangan may sagot sa tanong na bakit sa iyo bibili at hindi sa iba. Nagbibitiw mga suki dahil susunod na ang Tatak Negosyo dito pa rin sa Go Negosyo, Kaya Mo! Tagumpay sa kahirapan! Mga suki, Tatak Negosyo na! Excited na ako dahil sigurado akong tatatak sa inyong mga isipan ang handog naming negosyo sa inyong ngayong araw. Aba, ang kanilang negosyo, 11 dekada na. As in 113 years to be exact. Di ba, bongga? Ito po ang success story ng De Ocampos Barquillos dito sa ating Sa una, ang umpisa sa Barquillos ng ostias. Nag-supply sila ostias sa simbahan. Tapos, tilawan nila, butangan sang gatas, asukal, tapos itlog, tapos ginroll. Amo to umpisa sang natawag na Barquillos. Kaya daw para sigarilyo siya. Ang iya bala kay gamay. Amo na ang umpisa, nagbaligya sila sa Barquillos. Ang binan ko, amo ang nag-umpisa, nagluto. Tiba na iya nga mga tao diri sa haro, mga piyesta, nagabakal, nag-order na sila. Kung may order gani o pagluto na nila, sige-sige lang nga order sa tao, daw ginhimo na nila negosyo. Umpisa pa lang gani, sa una, kwan lang, ng order lang. Kung mag-order ka, amo pagluto. Kung wala sang order, waay man. Sa uli daw nag-ayo, sige-sige, amo na naumpisahan nga nagnegosyo sang Barquillos. Tapos, ang akon nga biyanan, tungod nga tigulang na sila, hindi na sila mag-ubra, kahit kabudlay wala sing manog-ubra. Kay tama, kainit. Tapos, ako nagbulos din sa ugangan ko, nang kung gusto mo, ikaw magpadayon. Tapos sabi niya sa akin, siya inang ako na mamanage. Naumpisa kami, luto. Sang akong bana, kay wala man siya hanap buhay. Tapos ako na lang kami nag-umpisa hanggang ngayon. Sa ngayon, 113 years na ang De Ocampos Barquillos. Actually, nag-start yung business is since 1898. And then, ang De Ocampos is a family business siya. Bali ako yung nag-manage. And then, yung husband ko is the one in charge sa purchasing. And then, ang mother ko naman yung sa production. Bali, tatlo lang kami ang nag-manage ng business dito. Ang mga challenge, kasi yung pag-increase ng mga ingredients like sa mga flour, sugar, oil, milk, ganon. And then, especially sa LPG, kasi sunod-sunod ang pagtaas. So, yung ginagawa na lang namin is kahit konti lang yung markup, pero yung quality, mini-maintain talaga namin. Yung kinaiba namin siguro sa ibang delicacies, ang quality ng namin, yung sa product namin. And then, mas lesser yung price namin kasi yung kumukuha sa amin dito is binibenta din. So, mas cheaper kami compare sa iba. Gusto talaga namin is magkaroon ng parang yung machine na yung mga bagong machineries na para mas madali at saka yung tauhan mo, konti na lang. Kami mag-asawa kasi member ng Iloilo Lions Club. Bali, civic organization here sa Iloilo, dito sa Iloilo. Bali, tumutulong kami sa kapwa Ilonggo, mga less fortunate dito sa Iloilo. Ganon. Yung mother ko, siya mismo yung nagpursige na i-continue yung business kasi dati nag-work ako sa bangko.
And then, nag-resign ako para matulungan siya to continue talaga yung business hanggang ito, naging ganito na yung business namin, kilala na ng mga tao. Sa 1989, nagdugang ako sa bakery. Eh, wala mo, amo lang na ang barkilyos ang imulutoon. Daw, ang tao daw maluya, man bila nga isa lang ang imo nga, isa lang ang baklo nila. Sa uli, nagduga ako sa bakery, hasta subong. Ang importante, kung magnegosyo ka, may pasensya ka, mapisan ka magbugtaw kung aga, kabalo ka magtatap sa imo nga negosyo eh. Kung may mga order ka, kinahanglan mo latan mo gid nga matagaan. Kaya ang imo nga timplada, hindi o pagliwaton. Imo nga kayo, ang timplada mo nga masiling ka, dakuon mo lang ganansya mo, hindi. Kinahanglan matatap mo man ang imo nga pag-ubra mo. Kinahanglan masinop ka, kag masipag. Kag una sa lahat, magdangop ka sa Ginoo, nga tagaan ka gisin maayong alawas sa imong mga produkto. Pati ang abilin mo, ang akon nga mga kwan. Bisan customer ko, kaya pangamuyuhan ko ya. Amo ina ang pagdala sa negosyo. Nga hindi ka mag-tanaw nga madako gilang ganansya mo. Hindi, sige-sige lang. Sanjo tayo lang ganansya, sige lang ubra. Mga suki, naubusan na naman tayo ng oras, pero no worries, may next week ulit ha. Kita-kita ulit tayo, okay? At syempre sana po, ay nakapagbigay kami sa inyo ng dagdag kaalaman sa inyong pag-business. Ay, muli ako po si Lava Novel at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV. Ang Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Go Negosyo! Go Negosyo! Go Negosyo! Siyempre, huwag kalimutang bumili ng mga Go Negosyo books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Maraming salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hung for my outfit, Grun Diseño for my accessories, at Noel Velasco of Novel Dental Clinic. At mula sa Go Negosyo, salamat sa Reyes Hair Cutters, RFM Good Value Store, at sa ating mga annual partners, PLDT Emanation, Smart Communications, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Endura, Multiply.com, Isuzu, LBC Group of Companies, at Orchard Property Marketing Corporation.